Kuya Regan. So yan mga kalingap, ayan, mapagpalang hapon po mga kalingap, and welcome back to my YouTube channel, ayan, sa Kuya Regan Vlog. So nandito po kami ngayon, may bisita kami, ayan, si Kuya Justin at ang kanyang maliit na baby. Ay, baby daw, baby. Oo. Baby, ayan. Si Kuya Justin po, ayan, no? Kuya Justin, saan ka galing? Sa, ano yan? Sa Sorsogon. Ay, sa Sorsogon. Bakit? Anong ginawa mo sa Sorsogon? Layo nun, ha? Anong ginawa mo sa Sorsogon, Kuya Justin? Ha? Anong ginawa mo sa Sorsogon, Kuya Justin? Nagtrabaho po. Nagtrabaho? Opo. Bakit? Anong nangyari? Wala na yung negosyo natin doon? Mahina? Mahina po. Mahina, di ka kaya buhayin yun. Hindi kaya tustusan yung itong anak ko kasi ano. Bakit? Pinapaaral ko na po ito. Sinisimulan ko na mag-aral. Nag-aaral na yan? Sinisimulan ko pinapasok ko sa daycare. Oo. Kaso daming talagang mabibili na kailangan na gamit. Tapos kulang, kaya sinubukan ko po magtrabaho. Ano yung trabaho mo doon? Massage po. Nagmamassage ka? Opo. Kumusta naman? Medyo okay man po. May kinikita naman? Opo. Araw-araw naman? Araw-araw naman po. Paano ka naka-apply doon? Yung dati kong tinatrabahoan. Dati mong trabahoan, yun ang nag-ano sa'yo? Kasi nagbukas sila dyan sa Sorsogon. Sorsogon. May branch na sila dyan sa Sorsogon. Dati Manila yan? Legazpi. Legazpi. Ano yan? Arawan ba yan? Arawan? Hindi, per tao po. Bawat na mamassage mo, may porsyento ka doon? Ano po, hati kami ng hatian. Ano yan, sa mall, may ano ba sila? May pwesto sila doon? Wala man? May pwesto talaga sila. Diyan ka lang. Hindi ka lang. Ayan, mga kalingap, si Kuya Justin po, kung matatandaan nyo po, ito po yung ating beneficiary doon sa bundok po. Kung may kahoy doon, hayaan mo lang siya. May kahoy doon, may nakaulang. Ayun na. So, ito po yung beneficiary natin na nakikita nyo sa vlog namin na linalakad namin kasi ang layo ng bahay niya. So, ayan, ngayon po, galing daw siya Sorsogon kasi dapat pupuntahan ko siya mga kalingap doon sa bahay nila. Yung pala, wala daw siya doon na sabi ng taga doon sa kanila na sa Sorsogon. Tatrabaho siya doon. So, ngayon, pag kanina ka lang dumating? Kanina lang daw po dumating mga kalingap. Ito si Kuya Justin. Ang trabaho niya daw, syempre yung mga bulag po, minsan, karamihan pala sa mga ganyan may ganyang kapansanan nila na bulag. Ang talent nila is pag kanta or pag mamassage. Oo, paghihilot. So, syempre yun lang ang alam niyang trabaho para buhayin ang kanyang anak. Ayan si Jisa. Oh, grabe naman niya, may turutot si Jisa. May turutot si Jisa. Kantahay ako, Jisa. Kanta. Yung sabi na. May bagong kanta? May bagong kanta si Jisa ngayon? Kanta na, bibi. May bago. Sige. Sige, kay mabakal. May pambakal, Dali, kanta na, dali. Sige. Dali na. Dito ka, halika. Halika. Ayan. Ilang taon na si Jisa? Mag-aapat na daw po ito si Jisa. Ito yung pinag-aaral niya ngayon. Ano yun? Nursery? 4 pa lang. Mag-aaral na. Daycare. Daycare. Maganda yan. Para matuto. Yan po si Kuya Justin. So, mayroon po siyang tindahan doon sa kanila. Kaso nga lang po, yan nga po, mahina daw yung doon, income, pati yung pagkukopra. Ay, grabe. Huwag maingay.
Kuya, mamaya. Ang gulat tayo. Yan, kumusta yung pagkukopra doon? Bakit ano nangyari? Ayos na po, kaso nga lang, napakamura talaga po ng nyug ngayon. Napakamura ng nyug. Opo, hindi kaya ng ano. Di ba binibili mo naman yung nyug mo? Binibili ko naman yung nyug na halaga 4 piso bawat piraso. Ay yung presyo naman ng kopra pag binibinta, napakababa naman. Lugi. Halos nalulugi. Nalulugi. Ayan, mga kalingap. Yun nga yung sabi ni Kuya Justin na ano daw po. Nagtrabaho daw po siya sa Sorsogon. Kasi yun nga yung ano problema. Hindi daw kaya matustusan yung pagkain nila, pag-aaral ng bata. Biruin nyo, ano pa lang yan, nursery pa lang, nahirapan na si Kuya Justin. Lalong-lalo na pag umabot pa to ng elementary hanggang high school. Yan ang problema ni Kuya Justin. Ang problema ngayon ni Kuya Justin yata sa pagkain, ano? Ano? Ang sabi ko nga na kailangan ko magtrabaho kasi hindi kaya ng ano namin pang araw-araw ng pagkain, tapos lalo na pumapasok na itong bata, mas lalong kailangan talaga ng pang araw-araw niya sa baon sa ano pagpapasok. Kailangan ng ano pang baon-baon. Opo. Tapos layo pa ng lalakarin nyo doon. Layo no? nga po. Ay kapag pumapasok ako, pag pumapasok itong bata, kailangan nandun din ako. Binabantayan mo? Opo. Iba paano? Wala talaga akong magagawa. Hindi. Sabi mo, nagtatrabaho ka. Di paano yan? Sino nag-aasikaso ngayon ng mga bata? Nitong bata? Pag ano, pinapabantayan ko muna pag talagang kailangan ko na magtrabaho. Kapag nasa trabaho talaga ako. Hindi, siyempre. Sabi mo, nagtatrabaho ka sa Sorsogon. Paano yan yung bata? Kasi, ano? Kasi ngayon, ano ko muna kasi ano nga ba ngayon, walang pasukan. Bakasyon. Bakasyon. Habang bakasyon, kaya nagtrabaho ka? Opo. Bali, yung nagbabantay ngayon, alin, kapatid mo, ano? Pamangkin ko po. Pamangkin mo. Sa ngayon, ang pamangkin mo muna nag-aasikaso? Opo. Problema nito, pagpasukan. Talagang totally na pasukan, araw-araw. Ngayon, January, di ba, pasukan na. Kailangan ng... Ayaw kasi nito magpaiwan ng ano, matagal eh. Ayaw niya magpaiwan ng matagal. Umiiyak. Sabi ko nga ang tawag dito, habang bakasyon, nagpasok muna ako sa trabaho. Kasi para makakuha ako ng pang baon habang bakasyon. Ang malaking problema nito kapag talagang pasukan na, hindi na po ako makatrabaho. Kaya problema ako sa pang araw-araw namin. Yun ang problema. So paano yung pang-araw-araw nyo ngayon? Halimbawa, nandoon ka sa Sorsogon, yung anak mo, pinapadalhan mo na lang siya? Opo, pinapadalhan ko po habang nasa trabaho po. Sino nag-pick up ng pang padala? Yung nagbabantay nito, yung pamangkin ko. Ayun, hindi man umiiyak yung bata? Sabi nga ng pamangkin ko, may iyak daw. Naiyak. Linilibang na lang niya daw, sabi sa mga anak niya. Kumbaga, ninalaroan na lang. Kaya pala parang pumayat si Jisa. Pumayat. Pumayat si Jisa. Halika dito. Halika. Pumayat pero mabigat. Mabigat man. Ayan po mga kalingap, si Jisa, medyo napalapit na rin ito sa atin, yung batang ito, kasi syempre yun nga, lagi ko itong pinupuntahan sa kanila. Ayaw nga lang ngayong kumanta. Bakit ayaw mo kumanta, Jisa? Ayaw nga lang kumanta.
So, ayan, si Kuya Justin po, siyang bulag. Ayan po, nakikita nyo naman po, isa siyang bulag. Tapos, ang hanap buhay niya sa bundok is pagkukopra lang po. And, ano yan, pagkukopra, meron siyang munting tindahan doon. Kaso nga lang, kung yun talaga ang aasahan nila pang araw-araw, hindi kakayanin. Kasi, ang bumibili yata doon, 2 pamilya lang, ano, Justin? Opo, 2 pamilya lang. Yan, 2 pamilya lang po, mga kalingap. So, yun nga yung ano, yung problema nito ni Kuya Justin, yung pang-araw-araw nila. Tapos habang nag-aaral ito, yun ang isa sa problema nila na kailangan nila ng financial. So, simula po nang umalis ako dito, nandun na ako sa Daet. Ngayon ko lang ulit sila na bisita. Siguro mga mag-1 buwan din, ano? Opo. Mag-1 buwan. Kasi nung nakaraan, pumunta man ako doon, ano? Opo. So, ayan, mayroong akong ibibigay po, mga kalingap, para kay, buksan ko na. Para kay Kuya Justin. May nagpabigay kasi, ayan, isang sponsor po na nagpaabot sa kanya ng grocery. May grocery tayo dyan, may gatas, at ang importante nga na pinabibili talaga yung vitamins para dito sa bata. So yun nga, nandyan po yung binili namin, and meron tayo dyan gatas, may sardinas, noodles, mga pangkaraniwan po na kinakain ng mga katulad sa atin na easy to cook. Mas madali siyang lutuin, mas madaling, katulad ng dilata, madali lang buksan mo lang, makakain ka na kasi bundok po yan yung kanila at mapipreserve, hindi siya basta-basta masisira. So yun ang binili natin. So ayan, meron tayo dyan worth of 3,500 po yan yung binili natin. And meron pa tayong sukli na 1,500. Bibigay natin yan kay Kuya Justin para, kasi bibili sana ako mga kalingap ng ang bibilhin ko sana is prutas at bigas. Parang mabigat na para sa kanila yung pagdala. So ang gawin mo na lang, Justin, ikaw na lang yung ikaw na lang yung bumili ng prutas nyo, no? Opo. Ikaw na lang bumili ng prutas nyo para ngayong New Year. Tapos, meron ka na dyan mga dilata, may mga noodles, biskwit, may tinapay, meron ka dyan sliced bread, may palaman. Ano pa ba yun? Kape. Yan, meron ka na dyan kape. So, ayan, siguro naman malaking bagay na yan sa nyo, pangangailangan sa araw-araw. At diba, yung importante, yung vitamins, ma-vitamins mo itong ng bata mo. Itong bata. Para tumaba, tumaba. Ma-vitamins ka? Ano yung vitamins mo? Gisa? Ano yung vitamins mo? Anong ulam nyo kanina? Anong ulam? Karne. Ay, grabe! Sa tagal-tagal lang tanong ko sa'yo, ngayon ka lang nagkarne. Anong sangkap ng karne? Bakal. Nagbakal? Saan kayo kumain? Katumari. Sa? Karatumari. Doon kayo kumain? Opo. So, masarap yung karne? Opo. Ay, bili na lang ulit ng karne, para para may ulam ulit mamaya. Ano yung dala-dala mo, Justin, para panghandaan nyo? Wala? Wala po. Walang panghanda? Wala po. Wala kayong handa ngayong New Year? Wala po. Kasi Bakit? hindi ko naman masyado iniisip ang panghanda. Ang iniisip ko yung pang araw-araw talaga namin. Kasi talaga yung kapag binili mo yun ngayon sa panghanda, baka kinabukasan, wala. Kaya hindi man ako nagbili ng panghanda namin. Kinabukasan, wala na kayong kainin. Wala na. Di, mas priority mo talaga. May bigas ka pa doon. Meron pa konti.
May bigas pa naman daw. So, ayan. Mayroon tayo dyan, mga grocery. Ikaw na lang bahala magbili ng na kung ano yung kailangan mo pa. Meron dito 1,500. Ayan, 1,500. Thank you po. Oh. Ilan ito? Magkano to? Saan? Ha? Saan? Ito. Ito? Oh, magkano yan? Ano ito? 1,000 siguro yan. Ha? 1,000. 1,000? Siguraduhin mo lang. Pag hindi mo yan hulaan, kukunin ko ulit yan. Hindi ko maalam. Magkano yan? Aywan. Iwan. O ito. O alin sa dalawa yung 1,000 dyan? Ito yung 1,000. Tapos? Ito yung 500. Ito 1,000, ito 500. Aywan. Sigurado ka? Hindi ko alam. Paano ka bumibili? Pagka ayan bali ha? Oh. Tatlo yan. Hindi magkano yan? Ayun. Hindi maalam ko ito. Ha? Hindi ko matanda. Hindi mo matandaan? Bakit nakita mo na ba yan sa pelikula? Hindi. Hindi. Ayan, yan? 1,500 pesos. So, yan ay galing kay Kuya Michael. So, Justin, gamitin mo yan kung ano yung kailangan mo ngayon. Kung ano yung kailangan mo ngayong New Year. Ha? Gamitin mo yan para sa ngayong New Year. Meron ka naman dyan, nakatagong pera. Maliban dyan sa binigay ng sponsor natin. Opo. Meron? Meron po. Kahit pa paano hindi naman magugutom yung bata, no? Opo, kasi yun po talaga ang iniingatan ko, ang pang-araw-araw ng anak ko, kasi hindi natin maiwasan na maghingi ang bata. Humihingi. Para na rin. Yan ang talagang pinaglalaanan mo na yung pag humingi yung bata, meron kang bubunutin. Opo. Yan nga po mga kalingap. Ang ni Kuya Justin, takot siya mawala ng pera mga kalingap, kasi syempre alam niyo naman yung may isang bulag, no, in case of emergency, mga pangangailangan ng bata, dapat meron siyang bubunutin. Kaya yun nga, mahirap yung buhay ni Kuya Justin dahil bulag, wala po siyang katuwang sa buhay, wala po siyang asawa. Bali mag-isa lang siya. Bali mag-isa lang po siya mga kalingap. Na naghahanap buhay para dito sa kanyang anak. Kato na. Yun po yung problema ni Kuya Justin, yung pagpapalaki ng mga bata. Kasi mga kalingap, mag-isa lang siya nagtatrabaho para sa kanyang anak. At napanood nyo naman siguro sa mga nakaraang vlog ko sa kanila, malayo po yung linalakad. Maliit pa yung bata, no? Maliit pa yan yung bata. Tapos napakalayo ng lugar. Anong ginagawa mo, Kuya Justin? Pag nagpapasok, karga mo pa rin siya? Sa ngayon po, tinuturuan ko na po siya na maglakad na hindi nakakarga. Kasi pag sinanay ko po siya na laging kinakarga, lalakihin, napapagod din ako. Tapos pag sanay siya, ayaw niyang lumakad. Pag nasasanay siyang nakakarga lagi, Opo. ayaw niya nang lumakad. Iniiyakan ako. O di anong ginagawa mo? Pag umiiyak, pahinga muna. Pahinga muna. Saka mo naman ulit Lalakad naman kami. Pag napapagod ka na. Opo. Yun po yung mga kalingap, yung sitwasyon nila, Kuya Justin. Napakalayo po kasi talaga. Sila po araw-araw na nilang nilalakad, madalas na nilang nilalakad, pero kami halos sa isang buwan, minsan isang beses o 2 beses kami pumupunta doon. Grabe, hirap na hirap kami mga kalingap kasi hindi kami sanay. Pero sila, araw-araw na nila nilalakad yon. Araw-araw na nila nilalakad yon, pero mga kalingap, nahihirapan pa rin sila. Yan po yung problema doon sa lugar. Napakalayo mga kalingap. Nakita nyo naman siguro yung unang vlog ko sa kanila. Ilang oras po yung biyahe
o ilang oras yung lakaran bago makarating kay na Kuya Justin. Opo. So, malaking tulong po yung ibinibigay ng isang sponsor para sa kanila na mga groceries. Malaking bagay yon sa kanilang dalawa. So, mga kalingap, pakita natin yung grocery na binili natin para kina Kuya Justin. Ayan, ito po. Yan po. Oh. Sabi po ni Tatay Abelardo, plenty. Plenty. Oh, so marami po 'yan. Pero ramdam po natin, ramdam natin na ang halaga talaga ng pera ngayon napakaliit na. Kasi yung worth of 5,000 na 'yan o siguro mga 3,000 kung kung noon 'yon, ang daming mabibili. Sa ngayon ito lang po. So, walang problema. At least, kahit papano, makakatulong na po kay Kuya Justin. Yung, para sa may kaya sa buhay, maliit lang yon. Maliit lang po yung halaga at maliit na bagay ito sa kanila. Pero, sa katulad ni Kuya Justin po, napakalahalaga po ito sa kanila, sa kanilang mag-ama. Yan, Kuya Justin. Kuya Justin, dito sa mesa, Ito yan, Sige nga. Ayan. Ayan. Meron kang sliced bread. Ito yung vitamins, mga kalingap. Vitamins, malaking vitamins yan. Naubos na ba yung nakaraan? May konti pa doon. May konti pa yun? Opo. Yung nakaraan? Di maganda, at least konti na lang. Ito marami. Opo, yun. Oo. So, painumin mo yung bata para lumaki ang katawan. Ang tagal na nun, ba't di pa naubos? Kasi kapag may masama yung pakiramdam nila, hindi ko pinapainom. Oo, tama. Kasi sabi, bawal daw mag-vitamins pag may karamdaman. Opo. Ayan yun, may Pagi bar. Saka yung mga noodles, Ayan, mga noodles. Mahirapan tayo nito pagka kinalat natin. May mga dilata po. Ito, may mga dilata sa ilalim. Maraming dilata yan at yun talaga yung priority ko kasi para pang araw-araw pang ulam-ulam. Pero wag ito madalas kasi magkaka-UTI yung mga bata. Kung may makakuha ka doon ng mga gulay-gulay kasi di ba sa bundok maraming gulay, hindi itong panangkap yung dilata. Oo, panangkap. At saka yung mga noodles, wag din dadalasan, baka magka-UTI din. So ayan, Kuya Justin, yung natin sa grocery. Salamat po. Thank you, Kuya Michael. And syempre, pasalamat ka, Kuya Justin. Thank you, Kuya Michael. Napakabuti po ninyo sa amin. Ano pa yung masasabi mo? Ano pa yung masasabi mo sa mga viewers, sa mga supporters na syempre, ayan, nandyan sila para magkaroon tayo ng revenue at makatulong tayo sa mga katulad nyo. Maraming salamat po sa mga makakanood pa o sa nakanood na po. Ito talaga po yung kwento ng buhay ko po. Napakahirap po kasi kung hindi po talaga ako marunong kumbaga magtiyaga, wala po talaga akong aasahan. Kundi na pasalamat po ako kasi naandyan kayo na handang tulungan kami na hanggang sa paglaki ng anak ko na pinapaaral ko, andyan pa rin po kayo. Huwag po kayong magsasawa na tulungan kami. Diyos na po ang bahala magganti sa kabutihan nyo po. Ano yung sitwasyon mo nga? Sa hindi pa nakakapagpanood kay Kuya Justin? Ano nga yung kwento ng buhay mo? Bakit ngayon mag-isa ka na lang na binubuhay yung mga anak mo? Ang kwento ng buhay ko kasi naghiwalay kami kasi ng asawa ko dati. Nung asawa ko kasi, sabi niya sa akin, tutulungan niya daw ako maghanap buhay kasi napakahirap talaga ng namin kalagayan. Pinayagan ko siya magtrabaho pero kinalaunan iba po ang nangyari. Ano yun? Ano nangyari? Nag-asawa siya iba. Nag-asawa ng iba? Opo. So si Kuya Justin po, mga kalingap,
yung asawa niya po, yung asawa niya dati po, di ba napangasawa mo yun, may dati ka ng anak doon? May dati na siyang anak pala? Opo. May dati ng anak po, mga kalingap, yung yung asawa niya po, may dating anak na yon. So ngayon, nakilala niya. Yung batang yun, 1 year old ba yon nang inalagaan mo yung anak? Opo. Yung unang anak ng asawa mo doon sa ibang lalaki? Opo. Yan. Oo, 1 year old po yun, mga kalingap. So siya nagpalaki hanggang sa lumaki na, umabot ng mga 6 years old ba yun? Opo. 6 or 7? 7 na po. 7 years old nang kinuha sa'yo. Opo. Yun. 7 years old, kinuha na sa kanya. Kahit hindi niya po yun anak, talagang inalagaan po ni Kuya Justin. Yung bata po na nakita nyo kanina dito, yan po yung tunay na anak ni Kuya Justin. Mga kalingap, no? Ang asawa niya po ay bulag din, mga kalingap, no? Bulag din. Ayan, ikwento mo Kuya Justin. Ang bulag din po yun na asawa ko po. Na kasi ang kwento nun, nagtrabaho siya sa Manila para makatulong sa akin. Ang trabaho nun, isa rin po, masahista, manghihilot din po. Kaya lumuwas siya ng Maynila, akala ko tutulungan niya ako. Pero nalaman ko nga, hindi naman pala pagtulong ang ginawa niya sa akin, kundi mas lalo ako pinahirapan. Kasi mag-isa ka na lang Kasi mag-isa na lang ako dito na naghahanap buhay. naghahanap buhay. At binubuhay yung anak niyong dalawa. Opo. Yun po yung kwento, mga kalingap, ng buhay ni Kuya Justin. Napakasalimuot at syempre maaawa ka talaga sa katulad na ganyan kalagayan niya, napakalayo ng bahay niya, tapos wala siyang katulong sa buhay para palakihin yung bata. Siya yung ama at ina ng bata, yung anak nila. Sa mga kalingap, nagpapasalamat kami, lalong-lalo na sa sponsor, sa pagtulong dito kay Kuya Justin. Yan po. At sana po matulungan pa po natin si Kuya Justin at ang kanyang anak hanggang sa lumaki ito na magkaroon siya ng sponsor na makapaaral yung bata, mga kalingap. Isang lang yan, isang malaking bagay yan para kina Kuya Justin, mga kalingap. Yung maliit na bagay para sa inyo, maliit na halaga, napakalaking halaga po yan para kay Kuya Justin, mga kalingap. So ikaw naman, Kuya Justin, manawagan ka. Na nakikiusap po ako sa mga nanonood o sana sa mga makanood sa akin ngayon na ito nga po yung kwento ng buhay ko, na nag-iisa po ako na inaalagaan itong aking anak para po sa kinabukasan ng anak ko. Hindi po ako sumusuko na lumaban kasi alam ko po na mayroon pong tao kumbaga mayroon tao na handang tumulong sa amin na para matulungan kami hanggang sa paglaki ng anak ko. Alam ko po na naandyan kayo. Hindi po kami pabayaan ng Diyos na hindi makarating sa inyo itong kwento namin na napakahirap po talaga. Yan po yung kwento ng buhay ni Kuya Justin, and syempre yan ang panawagan niya po, mga kalingap, na sana matulungan sila na pagdating ng panahon, mapalaki niya ng maayos ang kanyang anak sa tulong po ng mga sponsors. Kasi kung sa sarili niya lang po talaga ang aasahan, malabo po talaga yan. Kasi isang bulag po naghahanap buhay para buhay ng kanyang anak at pag-aralin. So sana mayroong dyan, mabubuting puso, mabubuting kalooban na matulungan itong mag-ama. So ayan po, mga kalingap, pagpapaalam na po tayo, no? Mayroon na naman tayong napasaya na pamilya at masasabi nating successful na naman ang taong ito. Marami tayong natulungan. Matatapos ang taong ito na marami tayong natulungan. So sana po patuloy po ang pagsuporta nyo sa ating munting channel at nandiyan kayo para sa akin, para samahan nyo ako sa pagcha-charity saan man akong lugar mapunta, mapadpad. Sa mga kalingap, ako po yung magpapaalam na. At syempre, shoutout natin, no? At pasalamatan natin si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rap, Ate Edna, ayan.
sa programa ng Team Kalingap. Napakaganda at malaking tulong, no, sa mga kababayan natin kapuspalad. And syempre, shout out po, Manay Intay po you, Sis Anna Rose Official, Sis Aurora, Manay Trey Anderson, Tita Claire, Tita Weng ng Toronto. Yan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, kay Tita Elise. Ayan, Happy New Year po sa inyong lahat. And sana po lagi tayong gabayan ni Lord sa mga ginagawa nating pag-charity, mga ginagawa nating pagtulong sa kapwa natin mahihirap, mga kababayan natin na sobrang naghihirap at kapuspalad. No, ayan, so bye-bye po and God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata. Sa adventure ay isasama ka, kabutihan lagi ang dala. Saan man magpunta